Maraming miyembro ng LGBTQIA ang pinagsasabay ang kanilang pag-aaral at pagtatrabaho, lalo na ang mga estudyante sa kolehiyo, upang matustusan ang kanilang pangangailangan at makatulong sa pamilya para sa magandang kinabukasan. Kumusta ka naman? Okay lang naman ako. Minsan, puyat lang. Dahil nga, syempre, may work. Tapos, dagdag pa mga school activities. Although, mahirap, oo. Kinakaya ka naman so far. Syempre, konting tulong din sa mga kaklase. Yan. Tapos, minsan, masama pakiramdam. Pero still, napasok pa rin. Tapos, napasok din sa school. Kasi, ang hirap kasi kapag yung ayoko kasi nararamdaman kasi ng iba na mahina akong tao. Ayoko kasi ipakita sa kanila na parang hindi ko kaya kasi ayoko kasi isipin nila na baka hindi kaya ito ni Wilson. Tapos ay baka gumiba agad si Wilson, baka hindi na nakayanin ito. Yan. Okay class, since natapos na natin yung ating first lesson, magkakaroon tayo ng activity na ipopost ko na lang sa Google Classroom. And that's all for today. Class dismissed. Bye. Thank you, ma'am. Ba't? Saan? Tama ka? Agad? Hindi nga pwede. Busy ako ngayon. Sige. Sige. Bye-bye. Listen na lang. Ingat na ba? Ano yung mga naging rason mo para pumasok sa trabaho ng ito? Siguro una, financial problem din kasi hindi naman sa pero OFW kasi ang parent, ang mama ko, tapos sa papa ko naman is driver lang. Si papa naman, ang sahod niya kasi is hindi enough para supportan ako, supportan yung brother ko. Since yung brother ko kasi is dalawa yung family. Kaya hindi ako yung tulad ng ibang estudyante na forget yung OFW yung parent tapos nakakakuha ng iPhone, nakakapagpadala araw-araw, may pera, hindi ako ganon. At the same time, naisip ko din na pumasok na rin ako kasi nga, wala na din kasi akong mga kay mama kasi nakakaya na din nga, tumingi ako ng humingi. Pag may sakit ka, walang tumutulong sa'yo. Tapos pag may lagnat ka, walang bibili ng gamot sa'yo. Tapos, may times na pag nasa work ka, pag magsasabi ka ng gano'n sa manager, hindi ka din makakaalis agad eh. Actually, si Wilson or si B ay ka-workmate ko siya, kaklase at saka kaibigan. Sa workplace namin, si Wilson ay hardworking kasi nga kahit na nahihirapan siya, estudyante kasi siya, para sa kami student, so nag-work siya, kahit na nilalagnat siya, napasok pa rin siya. Tapos, siya naman ay friendly kasi kahit na babae, lalaki, or matanda, bata, friendly talaga siya. Nakaka-close niya agad yung tao kahit na anong age or gender. Tapos, masiyahin din siya kasi nga kahit na malungkot siya, pinatangkin sa buong tao na
masaya siya kahit hindi niya pinapakita na malungkot siya. Pero nga lang, minsan nadi-discriminate siya about sa kanya. Sa mundong ating kinagalawan, hinding-hindi maiiwasan ang diskriminasyon tulad ng paniniwala, lahi, edad, relihiyon, trabaho, edukasyon, pisikal ng katangian at kasarian. Ano nga to, pumasok na rin ako kasi nga, wala na rin kasi akong maano kay mama kasi nakakaya na din nga, tumingi ako ng humingi. Do you experience discrimination in your workplace? Kamusta naman sa work ko, sa workplace ko? Oo, nakakaranas ako minsan ng discrimination or let's just say panlalait ganun. For example, may times na misinterpret ako ng mga customer, natatawag akong ate, minsan miss, ganun. Tapos, syempre, hindi lang naman about dun yung minsan nakakaranas din ako ng pambabastos, ganun. Pero sa mga ka-workmate ko. Pero, pero nahimik na lang ako. So nag-work na ako sa McDonald's. Although, ayun nga, nakakapagod, puyat, tapos sakit ng katawan, hindi ka naman kasi agad-agad makaka-accent kasi nga, syempre, kailangan valid yung reason mo eh. Nung nag-start ako mag-work, nakakatulong na ako kay mama. Tapos, nung time na yun, na-realize ko na, ay, ito pala yung hirap ng magtrabaho, tapos pinaghihirapan yung pinikita mo, gano'n. Tapos, nung una, hinihingi ako kay na papa at kay kuya, kay na mama pala at kay papa. Tapos ngayon, yung ginagastos ko ngayon, parang pinabibili ko ng mga gamit ko, budget ko sa school, pambili ko ng grocery ko sa boarding house. Parang sahod ko na yun, parang nakakahingi lang sa kanila pag yung may tira na sa pinapabayaran nila. Na minsan naiiyak ako kasi minsan, napili ko kasi yung pakiramdam na nag-work ka tapos pinaghihirapan mo yung pera na nakukuha mo sa isang trabaho. Tapos, dun sabi ko pa tapos at nung time na yun, humingi ako ng sorry sa mama kasi humingi ako ng pasensya kasi ganun para yung pakiramdam. Tapos hingi lang ako ng hingi sa kanila, parang hindi ko na-realize na ay, pagod na yung mother ko, pagod na yung parent ko, ganun. Tapos, humingi rin ako ng pasensya kay papa kasi parang pinipilit ko kasi sila minsan nabigyan ako ng pera. Tapos yung moment na yun, then sabi sa akin ng mama ko at saka ng papa ko na salamat na kasi nag-work ka na ngayon pagod ka na kasi nakakatulong ka na sa amin ng papa. Tapos natuwa lang din ako nun kasi medyo nabukasan yung financial problems namin kasi nakakatulong na kay na mama tsaka kay papa. Tapos syempre nga yung kapatid ko wala ring trabaho, walang matinong trabaho. At pag may kailangan sila, nabibigyan ko sila. For example, pambiling diaper ng pamangkin ko, pambiling tinapay, gano'n. Although may times na hindi ko kaya talaga. I'm not sure kung I'm allowed to share this, pero minsan umiyak ako sa kwarto kasi minsan hindi ko kaya. Tapos, about naman sa school ko, ayun nga, minsan hindi ko napagsasabay ko, minsan na-absent ako kasi, ang duty ko kasi actually is panggabi lagi, 6 to 12 ng madaling araw. Uuwi ako, hindi ako nasakay ng tricycle, maglalakad lang ako lagi. Minsan hindi na ako namamasay kasi nangihinayang ako sa pera kasi syempre pinaghihirapan ko yun tapos gagastusin ko ng gagastusin kahit na maliit na bagay yun. Kasi nung nag-start ako mag-work, then ko lang na-realize na ganun pala kahirap. Tapos, minsan pinapastop na ako ni mama kasi nga naawa na siya sa akin kasi alam ni mama nasakit din ako. Nung nag-start na mag-work kasi napansin na ni mama na parang tumigil ko na kayo kasi parang hindi mo na kayo. Kasi parang ramdam niya kasi even though na kahit malayo siya sa akin, ramdam niya na parang napapagod na kasi hindi niya kasi
parang hindi niya kasi ako malagaan kasi may malayo siya. Pero ramdam na yung hirap. Hirap ko dito. Ano yung message mo sa mga katulad mong working student na part ng LGBTQ+. Siguro bibigay ko na lang sa kanilang message is, syempre, focus na lang tayo sa goal natin. Kung may mga comments man sila or feedbacks na makakasira ng pag-approach ng goal natin, huwag na lang natin pansinin. And syempre, kailangan proud ka kung ano ka. Don't be afraid to show your true colors. And siguro, lagi rin natin tandaan na pakatatag lang tayo and huwag tayong give up. Kung mahirap man, go lang dapat ng go. Lang.